Mga kabayan, ipinaliwanag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay ang kanyang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa aligasyon ng umano'y mali-malitang pera na ipinangsuhol sa ilang opisyal ng gobyerno. Nauna lang ikinagalit ng ilang kongresista ang nabanggit o ang pagbanggit ni Suntay sa nasabing issue sa pagdinig sa Kamara. Sa isang interview, sinabi ni Suntay sa kapwa niya mga mababatas na kung wala kayong tinatago, bakit kayo natatakot? Tsaka sir, simple logic no, nating mga Pilipino. Simple logic, lagi nating, kahit nga sa biruan sir, nasasama yung usapan na kung wala kang tinatago, bakit matatakot? Ba't ka magagalit? Ganun na concept sir. Yeah, precisely, yun ang punto ko, 'di ba? Kung wala naman tayong kinakatakot, then bakit tayo matatakot ilabas yan? Bakit tayo matatakot na magsalita? 'Di ba? If we feel that we are not the ones being alluded to, then there is nothing to fear, 'di ba? We don't have to be defensive about anything. Sa iba pang mga balita, trending ngayon ang naging pag-amin at pahayag ni dating DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman Boying Remulla na totoo ang mga sinasabi ng 18 ex-Marines na nakipag-usap siya kay Trillanes at sa mga kinatawan ng ICC. Ito ay para trabahuhin ang investigasyon at ipadakip si FPRRD papunta ng Dahig, Netherlands. Nang tanungin siya ng interviewer, di ba sabi niyo dati na hindi na tayo makikipagtulungan sa ICC dahil hindi na tayo membro nito? Sagot ni Remulla, matagal na yon, nagbago na ngayon at nagbago na ang lahat. Kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. May pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin. Samantala, bumuwelta naman itong dating legal counsel at advisor ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque dito kay Ombudsman na Boying Remulla. Aniya, ayon sa kanyang intel, totoo palang lumapit si Boying Remulla sa mag-asawang BBM at Lisa Marcos para gawin siyang ombudsman at siya na raw ang bahalang magpatalsik sa pwesto dito kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga ng isang confidential informant, itong si Boying Remulla ay talagang pinuntahan ng mag-asawang Marcos at sinabi na italaga niyo ako bilang isang ombudsman at ako magpapakulong kay Inday Sara Duterte. Uulitin ko po ang nauna ko ng naging legal na opinion na hindi naman nila po pwedeng patanggal si Inday Sara Duterte habang siya ay nakaupo bilang Vice President. Siya po ay isang impeachable officer at therefore hindi siya po pwedeng kasuhan ng kriminal na merong pagkakaparusa na kasama pagtatanggal sa pwesto na hindi muna mai-impeach. Yan po ang importansya ng impeachment. Kinakailangan munang tanggalin siya sa pwesto bago siya makasuhan at ang nais ng administrasyon, pag siya ay nakasuhan, madali ang conviction na merong parusa na perpetual disqualification from office. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. May pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin.
Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi ng Hindi affidavit. totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa, ginawang isang affidavit. Eh hindi dapat ganoon ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. Nag-rule na po, nagdesisyon ang Committee on Justice ng Kamara de Representante na 2 sa 4 na impeachment complaint ni laban kay VP Sara ay sufficient in form. Ang susunod na po dyan ay ang botohan kung ito ay sufficient in substance. At ang makikita po natin dyan ay ang mga kasinungalingan laban kay VP Sara na nagnanais na siya ay matanggal sa pwesto dahil ang plano ng Marcos Forever tanggalin talaga si Inday Sara bilang kandidato sa 2028 sa pamamagitan ng paninira sa kanya. At sabi nga ng isang confidential informant, itong si Boying Remulla ay talagang pinuntahan ng mag-asawang Marcos at sinabi na italaga niyo ako bilang isang ombudsman at ako magpapakulong kay Inday Sara Duterte. Uulitin ko po ang nauna ko ng naging legal na opinion na hindi naman nila po pwedeng patanggal si Inday Sara Duterte habang siya ay nakaupo bilang Vice President. Siya po ay isang impeachable officer at therefore hindi siya po pwedeng kasuhan ng kriminal na merong pagkakaparusa na kasama pagtatanggal sa pwesto na hindi muna mai-impeach. Yan po ang importansya ng impeachment. Kinakailangan munang tanggalin siya sa pwesto bago siya makasuhan at ang nais ng administrasyon, pag siya ay nakasuhan, madali ang conviction na merong parusa na perpetual disqualification from office. Yung mga nababalita po na haka-haka na po pwedeng pag siya ay natanggal sa impeachment at siya ay mapapatawan din ng parusa ng perpetual disqualification from office, wala po akong nalalaman na ganyang provision. Dahil ang perpetual disqualification from office po ay kapag ikaw ay na-convict sa isang criminal case at yan po ay isang subsidiary penalty na kinakailangan pinapataw ng hukuman. Sa tingin ko po, walang ganyang kapangyarihan ng Senado na magpataw ng karagdagang parusa ng perpetual disqualification from office kung mapatunayan man na nagkakasala si Inday Sara dito sa panibagong impeachment complaint. Kagaya dito sa impeachment complaint filed against VP Sara na sinasabi because funds were mismanaged. May mas malaking pondo that was mismanaged. Sir, bakit po umabot sa point na nabuksan po ninyo yung issue ng maleta ng sobre na parang ikinadismaya o parang allergic si Congresswoman Luistro at yung isa pang congressman, sir? Well, alam mo, napaka-importante na if we want to have an impartial na hearing, then dapat pati yung mga miyembro na uupo doon na magde-decide kung boboto tungkol sa impeachment ni VP Sara, magiging impartial rin. There has been allegations, hindi lang naman doon sa affidavit nung 18 ex-Marines nang galing yun, but there has been talks even before doon na, di ba, kahit si Congressman Toby Chanco sinabi na meron daw mga miyembro na tumanggap para kapalit ng kanilang boto. Tapos noon, doon naman sa affidavit ng mga ex-Marine, meron din sila mga salaysay na nag-deliver sila ng whether envelope o ng maleta. Hindi naman natin hinuhusgahan yung aking mga kasamahan doon. But of course, gusto lang natin mabigyan sila ng pagkakataon. That if they feel that they have been compromised or they might be compromised, mag-inhibit na sila. Or mag-recluse na sila. While yung rules na on impeachment does not force anyone to inhibit themselves. Siyempre, kanila-kanila na kung ayaw namin madungisan ng duda yung hearing na nagaganap at yung impeachment proceeding, then mas maganda na that everyone appears to be impartial at walang maging issue. Saka sir, simple logic no, nating mga Pilipino. Simple logic, lagi nating, kahit nga sa biruan sir, nasasama yung usapan na kung wala kang tinatago, bakit matatakot? Ba't ka magagalit? Ganun na concept, sir.
Yeah, precisely. Yun ang punto ko. 'Di ba? Kung wala naman tayong kinakatakot, then bakit tayo matatakot ilabas yan? Bakit tayo matatakot na magsalita? 'Di ba? If we feel that we are not the ones being alluded to, then there is nothing to fear. 'Di ba? We don't have to be defensive about anything. MJ, nawala yung boses mo. Hindi kita marinig. Parang yan. Sir, last na lang. Itong nangyari pong sagutan ninyo with Congressman Ridon, ito po yung malaking patunay na yung issue sa maleta, issue sa sobre, ay nakararating po dyan sa House of Representatives. Hindi po nila maididinay na wala silang kaalaman dahil kayo po mismo nag-brought up at ganun po nangyari, naging sagutan, sir. At last, sir, ano po mensahe ninyo sa taong bayan, sa masang Pilipinong sumusubaybay sa mga issue ngayon? Alam mo, MJ, kaya nga nagugulat ako ba't masyado silang affected. It's the risk kung hindi totoo yung mga paratang, then they should not be affected. They should not be defensive on that particular point. Kaya yung sa akin lang, sa ating mga kapwa Pilipino, kagaya dito sa impeachment complaint filed against VP Sara na sinasabi because funds were mismanaged, may mas malaking pondo that was mismanaged. So kailangan, if we want to get to the bottom of it, dapat alam mo nyo, ako naaawa ako sa sambayan ng Pilipino. Kailangan magkaisa tayo. Now, if we want to ferret out the truth, then let's work together and hold people accountable. Sir, thank you po. Maraming salamat.